kapatid ni Pastor Gerard, yung kuya niya. Yan ang magiging driver at PA. Happy wedding anniversary sila nasa province of Mindanao at we'd like to thank the Lord for their lives. Ganun din naman, tayo ay merong mga ministry report na nangyari ngayong week na to. At syempre, nangyari ang ating FL Tournament Playoffs! Sino mga nag-MM dito nung playoffs this week? Tumas ng kamay, kunyari lang, pero kasama sila dyan. And then, nagkaroon tayo, malapit na yung finals din nila ng ML tournament natin. Pero these are students come together. At naririnig ko, nung isang araw, nagsishare si Kuya JM ng gospel sa kanila. Grabe! Talaga naman, no? Nagsishare ang gospel ni Jesus through ML tournament. Kaya kung hindi pa kayo nakakasali sa ML tournament, kung hindi kayo marunong katulad ko, huwag na lang. Pero kung marunong kayo, imbitahin nyo yung iba para makasali rin. Ngayon din naman, nagkaroon tayo ng ISBL Championship! At siyempre, ginagawa natin yan sa AYSN Basketball Court. Napakagandang court, no? Salamat kay KR at nakapaglaro tayo dyan. At ang nag-champion, ang JP Loren! At ang first runner-up, ang malakas ng sigawan, Quirino High School! Rin sa dapat ipopost natin yung link dyan sa Impact Family, yung ISBL na page para makita nyo. Lumamang ulit na bahala na. Basta maganda, panoorin nyo. At ang ating champion coach, Coach JM! Okay? Ganon din naman, meron tayong nangyari na malasakit graduation last week. Yan, palakpakan. Okay? At ang ating ay hinahanda na natin, baka mangyari yan mga August, pagkatapos na yung business ng summer activities at saka ng family camp natin. Kaya paghandaan din natin yan. For our announcements sa mga mangyayari, magkaroon tayo ng uplift worship night sa May 17. Take note of that. I-post natin yan sa family. At magkakaroon din tayo ng youth school year end party. Yung mga youth, parang hindi kayo masaya. Yun. Okay. So please bring your tickets. At mangyayari yan sa Quirino High School. 7:30 a.m. Bakit maaga? Para hindi pa mainit. Hanggang alas 10:30 ng umaga. Okay? So kung gusto nyo makita yung ginagawa natin na event para sa mga youth, kung adult na kayo, young adult na kayo, pwede kayong dumalaw doon. Pero sa mga youth, panigurado, nandyan sila. Kasi hintayin nila yung pagkain. May kainan yan eh. Okay? At saka yung mga premyo, nandyan din. Alright? Now, ito yung mga list of activities na mangyayari. May band builder tayo, basketball clinic, pickleball, love and purity seminar, all of these things. No, ipopost natin yan sa ating family. At kung may questions kayo, just ask us. No? Huwag kayong mahiyang magtanong kung may right med ba nito. Okay? Next, membership class. Magkakaroon tayo ng ating membership class sa June 16. So lahat ng mga nag-commit, there were 19 from Malasakit Batch 2 na sabi nila, gusto naming maging member ng Impact Church. Palakpakan para sa Panginoon. And we have invited them na maging part nito. At yung mga nag-a-attend na dito for quite some time at hindi pa kayong member ng Impact Church, gusto nyong malaman kung ano yung mga privileges to become a member of the church, go and sign up sa ating membership class.
Okay? Next month na po iyan. Alright. That's our announcements. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Tayo ay yumuko, panandalian, at tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa, maraming salamat sa kabutihan mo, maraming salamat sa mga biyaya na ibinubuhos mo sa amin sa araw-araw. At yung pagbuhos sa amin ng biyaya ay sadyang sapat, Panginoong Diyos, sapat sa aming pang-araw-araw at minsan sobra-sobra pa nga. But in everyday, Lord, alam namin na binibigyan mo kami ng sitwasyon kung saan dapat kaming umasa sa iyo palagi. Palagi kaming dumulog sa iyo. Palagi kaming lumapit sa iyo, Panginoong Diyos. Pagkat kailangan ka namin. At kailangan din naming pagtibayin ng aming pananampalataya na ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. Na ikaw ang Diyos na magbubuhos sa amin ng aming pangailangan. Na ikaw ang Diyos na gagabay sa amin upang patuloy naming taguyod ng aming mga pamilya, ang aming mga sarili, Panginoong Diyos, para sa kalwalhatian mo. Patuloy mo kaming biyayaan at gabayan sa aming pagbibigay sa iyo, pagbabalik sa iyo, Panginoong Diyos, na ito ay taos sa aming mga puso at isip, Panginoong Diyos, pagkat ikaw ay minamahal namin. Maraming salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, halina kayo at magbigay tayo sa ating Panginoon. Salita niya'y panghahawakan, nagkailan tayo'y di niya iiwan. Katulad ng isang bahagari, tanda niya'y katapatan, tingin niya'y babaw siya sa gitna ng kadiliman. Bigla ng kulay at pag-asa ang mga Mother. A mother is a source of unwavering strength and unconditional love. Sila ang unang nagpakilala sa atin ng tunay na pag-ibig, ang bumubuo ng ating mundo sa pamamagitan ng pagmamahal na puno ng kahalagahan at pagpapakatatag. Mother. Mothers are the first teachers sharing valuable lessons about love, kindness, and resilience. Ang kanilang pagmamahal na walang kapantay ay tulad ng isang mahigpit na yakap na nagbibigay init at ligaya sa bawat oras. Kaya, sa araw na ito, as we celebrate the beautiful souls who make the world brighter with their warmth, kindness, and unwavering support, nais naming ipakita ang aming pagmamahal at pagpapahalaga sa lahat ng mga nanay. Our mother is caring, Maganda. Hardworking, super, Patient, kind, Extraordinary. resilient, masipag, forgiving, hardworking, mama ko matatag, Wonderful. tough, because she is caring, Kasi love ko mama ko. kasi Love ko yan. love mo siya. Kaya siya the best. Like you. Lagi ka ba hini-help ni mami? Ano ginagawa ni mami? Na open yung food ko. What else? Tapos, kanina, nag-take a bath niya ako. Ano pa? Tapos, na-chicken niya ako. She's playing with you. Opo. Kaya siya the best mami. Mm-mm. sinusuportahan niya kami sa lahat ng ginagawa namin. And lagi niya kaming ginaguide sa araw-araw, mapa-school or outside school related po. And lagi niya pong pinapadama sa amin yung
pag-aalala niya, tas yung love niya po sa amin. Kahit hindi po verbally, kahit sa actions niya po, makikita. She can be everything that I need. She's a mother, she's a friend. Also, para ko na rin siyang nagiging teacher since nakukunan ko siya ng lessons in life. Also, nakaka-help siya sa academics ko. Well, she's kind, she's patient, and she always helps us, even if we're strong-headed. She gave birth to us and she helps us in need. The best mama siya kasi kaya niyang gawin lahat. My mom is the best because sa lahat ng pinagdaanan namin na challenges is as a family, she has remained brave and courageous. Alam ko minsan there are challenges that she faces alone na baka hindi niya ma-share, pero she has remained very cheerful pa rin for our family. She has remained very bright, and yung love niya para sa amin sobrang umaapaw, and parang na-remind niya ako ng love din ni Lord kasi kahit gaano kadami yung mga mali namin, parang ready pa rin siya na magpatawad, mag-forgive, mag-understand, magmahal especially. And the best siya para sa akin because she is very unique. She is a woman na parang I have never met anyone na mas na kagaya niya. Parang she's one in a million. Dami ko lang naranasan na inaaway si mama, pero hindi ko pa siya nakita na pumapatol sa mga nangaaway sa kanya. My mommy is the best mom kasi consistent siya sa pag-aalaga sa buong pamilya namin. Consistent yung paghatid sundo, consistent yung masasarap at mainit na ulam palagi sa bahay. Consistent ang malilinis at mapuputing damit, and consistent lalo ang warmth ng love niya sa amin mula noon hanggang ngayon. She supports me and knows what's best for me. Sobra siya magmahal sa pamilya namin. Grabe yung pag-unawa niya sa mga kapatid ko, and lalong-lalo na sa akin bilang panganay. Sobrang dami kong maling desisyon sa buhay, and patuloy niya pa rin akong pinagkakatiwalaan sa kabila namin. Patuloy siyang maalalay sa amin sa paglaki namin, and ayun, sobrang mahal ko siya, and lahat gagawin ko para mapasaya siya. Kahit na anong pagsubok or problem is hindi po siya sumusuko. Super loving, understanding niya po, and hardworking. Napagsasabay niya po yung pag-work and yung pag-aalaga po sa aming magkakapatid. Sinusuportahan niya po kami sa lahat ng mga ginagawa namin. Kaya po idol ko si Mami. And kasi po dahil ang lakas niya, hindi po siya sumusuko, na hindi niya pinapakita na napapagod siya. Tapos napagsasabay-sabay niya yung mga dapat niyang gawin bilang teacher and bilang magulang namin. I think that it is her resilience and her forgiving heart that makes her the best. Thank you, mothers, sa walang sawang pagmamahal at pag-aalaga. Kayo ay aming pinapasalamatan sa araw na ito at binabati namin kayo ng Happy Mother's Day. I love you, Mom. I love you. Lala. Palakpakan natin ang lahat ng magigiting na nanay at hilingin natin sila ay tumayo. We would like to acknowledge you. And, naku, marami nang bumabahang ang iyak na talaga sila because we would like to appreciate you. Gusto namin maramdaman ninyo na minamahal kayo ng inyong pamilya. And here in Impact Church, we also love you and see your efforts, your hard work, lahat ng pagpapagal ninyo bilang mga nanay. Palakpakan natin ulit ang mga nanay. Patayuin natin sila. Tayo po kayo. At bibigyan po kayo ng aming konting pasasalamat at regalo. Sige po, ayaw po nilang tumayo talaga. Okay, ang mga kabataan natin ay magbibigay. Sabihin nyo, Happy Mother's Day. Huwag lang kayong umiti. At ibigay nyo ang ating mga gift para sa lahat ng mga momshies natin this
morning. Ayan naman talaga. At ipapanalangin natin sila. Praise the Lord. Salamat sa inyong lahat, mga nanay. Oo. At sa mga magiging nanay pa, maghintay na lang kayo. Okay. Mami Joby, tayo ka po. Ayan. Oo, para mabigyan po kayo ng ano. Okay. Alright, praise the Lord. Okay, nabigyan na natin lahat. Oh, praise the Lord. Ating ilapit sila sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Samahan niyo po ako na ipanalangin ng ating mga momshies, mga nanay natin this morning. Let's pray. Aming Diyos, Ama na nasa langit, if there is someone na unang nakakakita, Panginoon, ng pagtsatsaga at pagpapagal ng mga nanay, ikaw po yun. 24/7, hindi natatapos ang kanilang trabaho. Hindi natatapos ang pagmamahal. Kahit pagod na, kailangan pa rin gawin yung dapat nilang gawin. Minsan gustong sumuko, pero hindi ginagawa. Pagkat alam nila na napaka-importante ng kanilang role sa pamilya. At hindi magiging maayos at maganda ang isang pamilya kung walang nanay. Salamat po sa contribution sa buhay na inaalay ng aming mga nanay sa aming buhay. Salamat dahil pinipili nila sa araw-araw na tumayo, magtrabaho, magtiyaga, at buuin ang pamilya para sa kinabukasan nito. Patuloy mo pong pagpalain ng aming mga nanay, unang-una sa lakas, physically, Lord, and emotionally, Lord, buhusan mo sila ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Pagkat kami bilang tao, hindi namin mapupunan lahat ng pagmamahal na iyon. Ikaw lamang ang kayang magpuno nun, Panginoon, para sa kanila. Palalimin mo sila sa kanilang ugnayan sa iyo bilang kanilang Diyos, pagkat sa kanila, sa iyo nila makita ang lakas ng loob, ang lakas ng pagpapatuloy, Panginoong Diyos, pagkat hindi ka magmamaliw at lagi mo silang tutulungan upang maging isang mabuti at mapagmahal na ina. Maraming salamat po pagkat nararamdaman namin ang pagmamahal nila dito sa Impact Church. I-bless mo pa sila, Panginoong Diyos, at patuloy na bigyan ng joy sa kanilang pagsuserve sa iyo at pagsuserve sa kanilang pamilya. Pinupuri ka namin sa buhay ng lahat ng aming mga nanay na narito. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning, Impact Church. Pasensya na po kung ako po ay mag-overtime ngayong araw. Joke lang. Maiksi lang po ito. Pero happy Mother's Day po ulit sa lahat ng mga nanay. Grab ko na po yung opportunity na ito na batiin kayo. At sa mga nanonood din po sa ating live, happy Mother's Day po sa mga nanay dyan. Saludo po ako sa inyong lahat dahil alam ko na hindi madali ang maging isang nanay. Hindi natatapos yung araw nyo sa pag-uwi sa bahay. Yung iba magluluto, yung iba maglilinis pa, yung iba maglalaba, ayusin pa yung mga gamit ng anak. Yung iba naman, tuturuan pa ng assignment, yung mga ng homework, yung mga anak nila. Pero tunay na napaka-creative ng mga nanay. Yung iba siguro, hindi nila napapansin, pero totoo na creative sila. Ang mga nanay, kahit nakulang ang budget, kayang-kaya niyang bumili ng pagkain na sapat para sa pamilya niya. At hindi lang sapat, minsan yung masarap pa talaga. Kahit kulang sa budget, kayang-kaya ng nanay yan. Makakaisip yan ng paraan kung paano mapapadami yung ulam nila. Creative din sila sa oras nila. Ang mga nanay creative sa oras nila. Dahil sa dami-dami ng ginagawa nila sa isang araw,
nakakaisip pa rin sila ng paraan paano ipagkakasya lahat ng kailangan nilang gawin. At hindi lang basta magawa lang, maayos, malinis, at maganda yung ginagawa nila. Kaya nakakabilib talaga ang mga nanay. Kaya wag natin palagpasin itong araw na ito na yakapin sila, sabihin natin na mahal natin sila, at pasalamatan natin ang ating mga nanay. Nabanggit ko na creative ang mga nanay dahil we are still in the sermon series na I Am Transformed. And today, our topic na pag-uusapan natin ngayon is I Am Creative. And honestly, hindi ko alam kung bakit medyo madalang pag-usapan ang topic na ito sa simbahan. Actually, sa totoo lang, I can't remember a sermon na pinag-usapan itong creativeness. Siguro ay tingin ng iba ay hindi lahat ng tao ay makaka-relate. Kasi merong mga taong kagaya ko, katulad ko, na ang tingin nila sa sarili nila ay hindi creative. Diba? Ganon yung tingin ko sa sarili ko, hindi ako creative. Or pwede rin na dahil hindi explicitly nagamit itong word na creative sa Bible, hindi ito madalas na itatopic or madalas na pag-uusapan sa loob ng church. Pero, yun nga, may word na lumabas sa Bible na created, creation, creator, syempre si God. Pero yung creative mismo na word ay wala sa Bible kahit saan natin hanapin. Pero as I was studying for my sermon, na-realize ko na yes, walang kahit isang verse na sinabi that outlines the Lord's philosophy about this artistic expression. Pero maraming verse that reveals something kung paano ito ginagamit ng Panginoon and paano niya tayo ini-empower na gamitin yung creativeness natin for His glory and to glorify Him. Dahil ang katotohanan ay God created all of us to be creative. Lahat tayo ay ginawa ng Panginoon, nilikha ng Panginoon to be creative. Now, there are 3 questions, actually 2 questions lang pala, na we will try to answer ngayong araw na ito. At yung unang tanong is, paano tayo naging creative? At yung pangalawa naman is, bakit tayo binigyan ni Lord ng creativeness? So together, let us discover yung reason kung bakit tayo ginawa ng Panginoon to be creative. So if you have your Bibles with you, please open it to Genesis 1:26-28. I also have it on screen. Sabi dito, then God said, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. In verse 28 it says, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Praise God for the reading of His Word. Now, for us to be able to answer yung mga questions na nabanggit ko kanina, yung sinasabi ko sa inyo, we need to look at the ultimate form of creativity. This is the ultimate form of creativity. Of course, saan pa natin makikita yon kung hindi sa creation story? But I only chose a portion of the creation story dahil dito lang naman yung part kung saan ginawa yung tao, ginawa tayong mga tao. Kasi kung para sa isda at ibon yung kinuha ko at hindi ito, hindi tayo makaka-relate doon, diba? So kaya ang kinuha ko po yung portion lang kung saan sinabi, create tayong mga tao. Pero maganda na balikan muna natin, para mas maintindihan natin, balikan muna natin yung mga bagay na create ni God bago yung tao. Sa day 1, meron ako dyan, medyo maliit, pasensya na po. Pero sa day 1, God created light
and separated the light from darkness, calling light day and darkness night. Sa day 2, sa pangalawang araw, God created an expanse to separate the waters and called it sky. Day 3, God created dry ground and gathered the waters, calling the dry ground land, and the gathered water seas. On day 3, God also created vegetations, plants and trees. Day 4, God created sun, moon, and the stars to give light to the earth and to govern and separate the day and night. And this would also serve as signs to mark the seasons of days and years. And on day 5, ang ginawa naman ng Panginoon, God created every living creature of the seas, every winged bird, blessing them to multiply and fill the waters and the sky with life. So kapag inobserve natin itong mga bagay na ito, we will see na God really showcased His creativity dito. Imagine, biruin nyo, all of these things, lahat ng bagay na yan, from day 1 to day 5, all of these things came from nothing. Sa wala. And pag inisip natin yon, sobrang hirap mag-create ng something out of nothing. And yet, here is God, our Creator. Sa kumpas lang ng kamay niya, pag sinabi niya lang, lahat kaya niyang gawin. Lahat ng bagay ay kayang sumibol. Basta sabihin niya lang at i-allow niya lang. At lahat ng ito ay lumabas na as if nag-e-exist na dati. Diba? Ganon ka-creative si God. Kahit na wala pa yung dati, meron na siyang idea. Maganda na kagad yung nagawa niya. Wala nang trial pa. Perfect na kagad yung ginawa niya. And isa siguro sa pinakauna kong hihilingin pag akyat ko sa heaven, mapanood ko kung paano ginawa ni Lord lahat ng ito. Ano kaya yung nasa kamay niya? Imagine ko, ano kaya yung nasa kamay niya habang fino-form niya or sinasabi niya yung mga bagay na ito? Ano kaya yung, siguro may hawak ba siyang paintbrush? Hindi natin alam. Or naka-Adobe Photoshop ba si Lord nung ginagawa niya to? Pero, nakaka-excite. Siguro yun talaga yung una kong hihingin kay Lord kapag umakyat na ako sa langit. Pero seriously, every single time na babalikan ko itong Genesis 1, hindi ko mapigil yung sarili ko to be amazed of how wonderful o kung gaano kaganda, how beautiful and how powerful the Lord is. Pero, why is it important na makita natin how creative God is? Bakit kailangan balikan natin kung paano pinakita ni God, showcase ni God yung creativity niya? Because it answers the question, paano ba tayo naging creative? You see, we are creative because we are created in God's image. We are created in God's image. Balikan natin yung verse para makita natin. Hinighlight ko dyan, let us make mankind in our own image, in our likeness. Tapos sinabi niya sa verse 27, so God, ginawa na niya mismo. God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. We are creative. Tayong lahat ay creative dahil ginawa tayo ng Panginoon. It is because of Him in His own image. Now, let's digest natin in a little bit itong napakagandang truth na ito. God, who is the creator of all things, who made all things wonderful, who made all these things out of nothing, out of void, and pinakita niya sa atin how creative and how powerful He is. Ginawa niya tayong mga tao, in His own image. Parang tayo sa mga magulang natin, di ba? Parang tayo sa mga magulang natin. There are talents na talagang evident na minana natin sa kanila. Di ba? Merong mga talent yung mga magulang natin na talagang alam natin na, ay, galing to sa nanay ko, galing to sa tatay ko, di ba? And yung mama ko po, at saka yung daddy ko,
wala naman yung kuya ko, pero yung mama ko po, tsaka yung daddy ko, marunong po silang kumanta. Parehas po silang marunong kumanta. Hindi naman sila yung pang-contest, yung birit talaga, yung magaling talaga, pero parehas po silang marunong kumanta. Pag naririnig ko po sila, nasa tono sila. At nakakanta nila ng maayos yung mga pangdiinan nila sa video okay. Kasi meron yan, lahat tayo may pangdiinan tayo sa video okay. So every time na kakanta sila, maririnig ko yun, ay, ganda ng pagkakanta ng nanay at tatay ko, tama. And actually, scientifically, mataas yung probability na pwede kong ma-inherit, ibig sabihin, pwede kong mamana yung pagkanta ng nanay at ng tatay ko. In which I did. Diba? And dahil sa dahil sa environment that I was involved in, dahil sa environment na meron ako, nung bata ako, marami akong memories na nagvi-video okay kami. Nung high school ako, nakasali ako sa Glee Club ng Quirino High School. Tapos, nung nakilala ko si Lord at tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas, I was given the opportunity after that to sing, to lead worship. At dahil doon, yung na-inherit ko, yung namana ko sa nanay at sa tatay ko na pagkanta, mas na-nurture ko pa. Ibig sabihin, mas na-improve ko pa yung talent na namana ko sa parents ko. And the same goes with God's creativeness. Dahil nanggaling tayo sa Kanya, nanggaling tayong lahat sa Kanya, and we were created in His likeness. He imbued, meaning in-inject niya yung creativity na meron siya sa atin. Dahil ginawa niya tayong in His own image. In-inject niya yung creativity na yon na meron siya sa atin. That is why no one can say, walang kahit sino ang makakapagsabi na wala silang kahit anong talent. Lahat po tayo ay may talent. Because ang katotohanan ay, binigyan tayo ni Lord ang bawat isa ng talents, ng creativeness. And He gave us the capacity na i-nurture pa, i-improve pa, diba? Palalimin pa yung talents na ibinigay niya sa atin. God created us uniquely. Nasa sobrang unique natin, no two fingerprints are alike. Kahit po nakambal, hindi magkapareho ng fingerprint. Ganun po tayo ka-unique. Pero I want to make this clear. Walang mas higit. Walang mas higit, walang mas nakakataas, walang mas maganda na gift or talent. Lahat yan ay pantay-pantay. Kaya dapat, hindi tayo mainggit. Dapat hindi tayo mainggit. It's okay to appreciate. Na-appreciate natin. Ang galing niyang kumanta, ang galing niyang umarte, ano pa, ang galing niya sa math, galing niyang sumayaw. Di ba? Pero, it's okay to appreciate. Pero kung dadating ka sa point na maiinggit ka or maiinggit tayo sa talents ng ibang tao at bababa yung tingin natin sa talents na ibinigay ni God sa atin, mali yun. Hindi yun dapat. Oo, may mga bagay siya na kayang gawin na hindi mo kaya. Totoo, may mga bagay yung ibang tao na kaya nilang gawin pero hindi mo kaya. May mga talent siya na hindi mo talent. Pero kailangan mong ma-realize sa sarili mo na meron ka ring mga kayang gawin na hindi niya kaya. So hindi ka dapat mainggit. We are all created uniquely at binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang talents at creativity of our own. When I was pondering about this, biglang nag-pop sa mind ko yung sinabi ni David sa isang psalm niya. Makikita natin yan sa Psalm 139:14. Sabi ni David dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kapag na-realize natin kung gaano tayo ka-blessed to be created in His likeness and we were uniquely made by God at binigyan niya tayo ng talents, ng creativeness, katulad ni David, we cannot help but to praise God and thank God sa ginawa niya, na ginawa niya tayo in His image. So lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo ay creative.
lahat tayo ay binigyan ng gift of creativeness. But it is not because of us or our own doing. No, hindi yun. Creative tayo because we are created in God's own image. It's because of Him, not us. Now, nasagot na natin yung question, paano nga ba tayo magiging creative or paano tayo naging creative dahil ginawa nga tayo in His own image? Ang tanong naman bakit tayo binigyan ni God ng gift of creativeness? And ito yung na-discover ko dyan na I want to share to you. God created us to be creative because our purpose is to honor and serve Him. Yun ang ating purpose bilang tao, to honor and to serve Him. Balikan natin sa passage and let us look at God's purpose kung bakit niya tayo ginawa in His own image, in His own likeness. Sabi dun sa verse 28, hinighlight ko, subdue it. Ibig sabihin yung earth, subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Siguro nagtataka kayo and you might ask, bakit hindi ko sinama or hinighlight yung first part na be fruitful and increase in number? Because interpreters of the Bible and scholars of the Bible believe na itong command na ito was specifically given to Adam and Eve as the heads of the human race. Ibig sabihin, yung be fruitful and increase in number, para kay Adam and Eve yon na command na ibinigay ng Panginoon. So, it does not support yung theory na ang gusto ni Lord para sa lahat ng tao is to bear as many children as they can. Hindi po ganun yon. So, hindi siya sinama, hindi ko siya sinama sa highlight dahil this is not for us. Next is, hindi ko rin sinama sa highlight yung fill the earth dahil itong command naman na ito is not for everyone. God has not charged every human na magkaanak. Diba? Actually, God made men and women who are incapable of reproducing. Meron ding mga taong ginawa si God na may gift of celibacy or singleness. So this command is not for everyone. This was the first, yung una was from Adam and Eve, and yung second ay para doon sa mga pinag-isa ng Panginoon through marriage. Excuse me. Pinag-isa ng Panginoon through marriage at biniyayaan niya to reproduce. Pero the next command, yung naka-highlight, is for every human, para sa ating lahat. This is for each and every one of us. At yung subdue the earth and rule over the earth, over the fish and over the living creature that moves around. When God said this, nung sinabi ito ng Panginoon, it means na God delegated sa ating mga tao ang nature. Bible scholars believe that the idea of subduing the earth involves actively ruling over it with physical force or effort. Not to destroy it, hindi para sirain, but to cultivate it and make the land productive and life-sustaining. Ibig sabihin, God created everything for us, pero ang task natin bilang tao is to keep yung creation na yon under control. Hindi para sirain yung ginawa niya, yung creation niya. Instead, pagyamanin ito at lahat ito ay magamit to serve the human race. God created us in His likeness so that katulad ng pamamahala niya sa atin at sa lahat-lahat, tayo na mga tao ay mamahala din sa mundo na ito. Now, ang tanong is, where is creativeness in all of these things? Sa mga sinabi ko, dami ko na sinabi, sa in-highlight ko, where is creativeness in all of these things? Paano natin i-connect yon sa creativeness? You see, God, sinabi ko na kanina, God gave us talents. Binigyan niya tayo ng talents, ng gifts, so that we can serve one another. We can serve other people. And ang pinaka-importante ay ang pagsuserve natin sa Kanya.
You see, katulad ng pag-command niya na pagyamanin natin at alagaan lahat ng create niya sa mundo, He also expects us na binigyan niya ng talents, na binigyan niya ng gifts, na pagyamanin din yung talents, yung skills na meron tayo, yung pinagkaloob niya sa atin. At gamitin yung talents na ito na ibinigay niya para mag-serve tayo sa iba at purihin siya. Regardless kung anong talent pa yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. So it means, ang talent mo, kung ang talent mo ay singing or pagtugtog, pagyamanin mo yun. Gamitin mo yun to honor God. Kung ang talent mo ay teaching, ganun din, pagyamanin mo rin, gamitin mo. Magturo ka. Ganun, paano pastor kung yung talent ko hindi naman pwedeng gamitin sa church? Magandang tanong yan. Paano kung yung talent ko hindi naman pwedeng gamitin sa church? Tulad sa context natin dito sa church, wala naman tayong place para magluto. Pero yung talent mo pagluluto, paano ko gagamitin yun? O kaya halimbawa, ang talent mo naman magaling ka mag-basketball. Hindi mo naman pwedeng gamitin yun sa loob ng church, di ba? Paano pagpasok mo, magdidribble ka? Kukrossoveran mo yung mga tao, tapos dadakdakan mo, di ba? Hindi naman ganon, di ba? Hindi mo yun magagamit sa loob ng church. Pero, let me remind you na katulad ng pag-gift sa atin ni God ng talents, ay binigyan niya rin tayo ng gift of creativeness. Think of things, mag-isip tayo ng mga bagay kung saan pwede nating magamit itong mga talents, itong mga skills, itong mga gifts natin na ibinigay ni Lord para ma-honor natin siya at mag-glorify natin si Lord. So kung ang talent mo ay pagluluto, mag-invite ka na mga willing matuto sa church na magluto. Or kung yung talent mo naman pagbabasketball, maki-join kayo sa ISBL, di ba? Meron po kaming second season. So join po kayo sa ISBL at turuan natin yung mga students na ma-improve pa yung mga skills nila. You see, brothers and sisters, when we use our talents, kahit ano pa yan, when we use it to serve others, to teach others, is our way, yun yung way natin of honoring God. And let me share to you this quote na nakita ko sa book. And it says, maganda to, there is no higher calling than using our gifts to glorify God and bless others. Napakaganda, di ba? Ang sarap namnamin nitong sinasabi dito. And we have to embrace yung katotohanan that we are all unique. Embrace yung katotohanan na hindi tayo pare-pareho ng calling. Not all of us are singers or will be singers. Hindi lahat tayo ay artist na magaling mag-drawing, galing mag-painting. Pero it does not mean na wala kang pwedeng gawin, wala kang pwedeng i-offer to worship God, to serve God. Each and every one of us has a calling. Some are to be teachers, some are preachers, some are singers. Yung iba ay called para mag-serve, tumulong mag-ayos sa church, maglinis at kung ano pa. The point is, each and every one of us ay binigyan ni Lord ng means for us to honor Him, to glorify Him, at binigyan niya tayo ng means to serve others. This is the very essence of what the Apostle Peter was saying sa 1 Peter 4:10. Sabi dito, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. So, gamitin natin yung gifts natin. Gamitin natin yung skills natin. Sa mga nakakakilala kay Jait, sobrang hilig niya po kumanta. Napakahilig pong kumanta ng asawa ko, sa totoo lang. Minsan po, nakahiga lang kami sa kama, magbubukas yan ng TV, tapos meron niyang Bluetooth mic. Mga siguro 1 oras, 2 oras, kakanta lang yan. Mga medley ng Carpenters. Sinasabi ko na yung mga pangdiinan mo. Pero, sa totoo lang po, alam niya na hindi niya masyadong forte yung pagkanta.
And she would always jokingly say to me na wala siyang talent. Kahit na kitang-kita ko naman kung gaano siya kagaling magturo at magluto. Halata naman po, di ba? Kasi ang gusto niya daw na talent, lagi niya sinasabi sa akin, ang gusto niya daw talent ay singing. Sorry, mahal. I love you. So, sinasabi ko naman sa kanya na, pinaalam ko po sa kanya na gagawin ko siyang illustration. Pero I want to point something out na very important sa inyo ngayon. Hindi natin kailangang mainggit, katulad ng sinabi ko kanina, hindi natin kailangang mainggit. It's okay to appreciate. It's okay to desire. Pero yung inggit kasi, may hinder us na magamit yung pinagkaloob ni Lord na talents para sa atin. Instead na mainggit tayo, let us look at our gifts and our talents at hanapin natin yung calling natin, yung purpose ni Lord kung bakit yun yung ibinigay niya sa atin, yun yung pinagkaloob niya sa atin. At gamitin natin yun to honor Him and to serve other people. Embrace natin kung ano yung binigay ng Panginoon para sa atin. Nung pinakita ni Lord sa akin yung calling niya for me to serve Him through singing and leading people into worship, I embraced it kahit na katakot-takot na kaba yung hinaharap ko every time na aakyat ako. Hanggang ngayon po, kinakabahan pa rin po ako kapag aakyat ako. Pero dahil I realized na ito yung binigay sa aking talent ng Panginoon, ito yung gift na ibinigay niya sa akin, I knew in my heart na kailangan kong palaguin ito. I need to improve. I need to learn more. And I am not ashamed to say that I am still in the process of learning. And alam ko na habang buhay yun. Habang buhay yung process na yun. Pero dahil alam ko na ito yung calling ni Lord sa akin, kaya ibinigay sa akin itong talent na ito, I will keep doing it I will keep doing it over and over every single day until sabihin na lang sa akin ni Lord na, anak, tama na. Though, hindi ko alam kung kailan niya sasabihin sa akin na tama na. Pero I will keep on doing it. Because binigay niya sa akin ito so that I can honor Him. Binigay niya sa akin ito so that I could serve other people as well. Now, nakita natin kung gaano ka-creative ang Panginoon. And creative tayo dahil we are created in God's image, in His likeness. At kaya niya tayo binigyan ng gifts, ng talents, ng gift of creativity. Creativity ay para isubdue natin yung earth. Hindi lang isubdue natin yung earth, kung hindi pagyamanin pa natin yung gifts so that we can honor Him and serve others. Sabi nga ni Peter doon sa verse kanina, we need to be faithful servants, good stewards sa mga gifts and talents and creativity na binigay ni God sa atin. So let me give you 3 application points na pwede natin gawin about dun saan natutunan natin sa mga nakita natin ngayong araw na ito. First is, embrace the talents God has given you. I believe that this is the first step we need to do, we need to take. Kailangan i-embrace natin yung talent na ibinigay ng Panginoon sa atin. And actually, we need to own it. We need to own it. Before we desire and work on other skills na gusto nating ma-attain, putting all our time and efforts doon sa mga talents or skills na gusto nating ma-attain, let us remember na we need to embrace and improve yung talents na meron tayo. Remember na it is our duty nating lahat na pagyamanin, palaguin, gamitin yung creativeness natin to improve yung talents na ibinigay ng Lord sa atin. At hindi natin magagawa yon kung hindi natin i-embrace yung pinagkaloob niya sa atin. Second is, worship God creatively. Hindi lang dapat natatapos sa pag-embrace at sa pag-improve
yung skills and yung talents na ibinigay sa atin. We should we should live it out, we should do it to worship the Lord. Lagi nating tatandaan na ang pag-worship natin kay Lord ay hindi lang nangyayari dito sa loob ng simbahan. Hindi lang yan nangyayari every Sunday. At lalong-lalo na, hindi yan about sa pagkanta lang. Worship is not about singing. Whatever talents or skills God has given you, binigay niya yon as your means para i-worship mo siya. Binigay niya yon para sa'yo, para gamitin mo to serve others, to help others, to teach others, to teach people around you, at makakilala sila sa Panginoon because of you. So we should use our talents to worship God creatively. And lastly, use it for God's glory. We should use it for God's glory. There is great joy na may ilalagay sa puso natin when we use our talents, when we use our gifts to glorify Him. I'm not saying, hindi ko sinasabi na wag nating gamitin ito sa ibang mga bagay. Hindi ko sinasabi na wag nating gamitin yung mga talents, yung mga skills natin sa ibang bagay. What I'm trying to say here is every time you use or meron kang opportunity na gamitin to showcase it, always acknowledge that all these things, lahat ng ito, lahat ng meron ka, lahat ng kaya mo, ay nanggaling sa Panginoon. Always point it upward to Jesus Christ, our source, our Creator. And honestly, I love how bold Christian artists are right now. How Christian athletes are now today sa kanilang faith. And acknowledging na it is God, si Lord, ang nagbigay sa kanila ng talents and skills they needed para mag-flourish sa field nila. And I hope, my brothers and sisters, that we could also learn from them. With or without the platform, always remember to give back the glory to Jesus and thank Him for the skills and talents He has given you. I love how this book and itong mga topics na ito na kinuha sa book na ito shows who we are dahil kay God and not because of what we can. And I hope and pray that katulad ko, as I am learning more about God, ganun din kayo. You are learning, you are discovering how wonderful, how vast, how big God is. And we need to use again, we are called to be creative, and we need to use our talents to honor and serve God and His people. And let me leave you with the book that says about being creative. O dun sa I am creative, ito po yung sinabi sa book. I am creative, so I will use my talents to reflect God's glory. I was created for glory. A glory that mystifies the world's notion for grandeur. As a son and daughter, I participate in the wonder of new creation. I build for a beauty that has only been seen in parts. My Father is a creative God, and I share in His creative work. My brilliance is not used as a mechanism for self-promotion. Rather, I live in the awareness that I am a mirror reflecting the glory of my Maker. I am creative, so I use my talents to reflect God's glory. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil alam namin na lahat ng meron kami ay galing sa iyo. We thank you, Lord, for creating us in your own image, in your likeness, Panginoon. Thank you for giving us the gift of creativity na pwede namin gamitin, Panginoon, to worship you, to serve others, to serve you, Panginoon. And we pray, Lord, na kung ano man yung mga talents na ibinigay mo sa amin, Panginoon,
Bigyan mo kami ng passion na pagyamanin pa itong mga ito. Bigyan mo kami ng passion, Panginoon, na gamitin namin itong mga talents na ito to make your name known, to proclaim you, to profess our faith sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. We know that this is your desire. We know that this is our purpose as your sons and your daughters, Panginoon. To worship you, to please you, and to proclaim to all the earth, Panginoon, na you are creative, you are wonderful, you are powerful, and you are our God. May we always cling into your brilliance. May we always cling, Lord, into your strength. Because without you, we are nothing, Panginoon. You are the very reason kaya kami nandito ngayon. You are the very reason kaya kaya namin gawin yung mga ginagawa namin. And we will lift everything up to your name, Lord. May our lives be glorifying to you. May everything that we do be honoring to you, to your name, Jesus Christ. Truly, Lord, you are magnificent. Truly, Lord, you are wonderful. And we just thank you, Lord, because you have created us fearfully and wonderfully, Panginoon. We praise you, we honor you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I request everyone to please stand. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Father, we thank you for you are our God. You are our King. Thank you, Lord, because we can call you our Father. Thank you, Lord, for giving us the privilege to be called your sons and your daughters. Thank you for saving us, Father. Na despite of yung karumihan namin,
Despite sa pagiging makasalanan namin, Panginoon, you have loved us. You have embraced us. You have called us yours. Lord, I pray for each and every one of my brothers and sisters. I don't know, Lord, yung silent battles na pinagdadaanan nila. Maybe some are nahihirapan, Panginoon. May mga kapatid akong nasasaktan ngayon, Panginoon, sa pinagdadaanan nila, Lord. I pray that you would embrace them. I pray, Lord, that your presence, Lord, would cover them, Panginoon. Show them that there is always hope in you at hindi mawawala yun. May they remember, Panginoon, that you are not only, hindi lang you are not fighting for us, Panginoon, but you are also fighting with us, Lord. May your presence, Lord, be a pleasing aroma. May your presence, Lord, comfort them. I pray for my brothers and sisters who are ill, Panginoon, may mga sakit, Panginoon. Lord, in Jesus' name, we know that through your power, kaya mo silang pagalingin, Panginoon. Kahit ano pa yan, walang malaking sakit, walang maliit na sakit na hindi mo kayang pagalingin, Panginoon. I pray, Lord, na yung mga kapatid ko na nagdudusa ngayon sa sakit nila, Panginoon, patuloy na humawak at kumapit sa iyo. Patuloy na magtiwala sa kakayahan mo, Panginoon, because we have seen through and through that you make impossible things possible, Lord. Wala kang hindi kaya. At alam ko, Panginoon, na kaya mo silang pagalingin kung ito ang iyong will. I pray for my brothers and sisters who are grieving. Lord, embrace them, comfort them, make them feel that you are there, na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila iiwan kahit kailan. Lord, we thank you for mothers. Thank you dahil blessing sila sa amin. Napakalaking blessing nila sa amin, Panginoon. I also pray for yung mga tumatayong ina sa ibang mga tao, Panginoon. Lord, bless them. Hindi madali yung ginagawa ng mga nanay. Marami silang iniisip, marami silang pinagdadaanan. Nahihirapan sila, minsan umiiyak sila, Panginoon. And I pray, Lord, that you would just reveal yourself to them, reveal mo yung greatness mo, yung power mo sa kanila, Panginoon. Affirm them, Lord, that they are doing a great job bilang nanay. And that you are blessed sa mga ginagawa nila, Panginoon. Lord, our lives are for you. We don't own it, Panginoon. In the first place, ikaw ang nag-create sa amin, Panginoon. Kaya karapat-dapat lang na ibalik namin ang sarili namin sa iyo. We thank you, Father, for loving us despite our flaws, for loving us and seeing us for who we are, Lord. We thank you for who you are, Panginoon, and what you have done in our lives. Brothers and sisters, receive the benediction of the Lord. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true, and your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, the one who calls you faithful, and He will do it. Amen. Amen. Kamayan po natin ang bawat isa, no? Purihin ang Panginoon.